Magandang araw ng Huwebes mga kaibigan at sa mga gumigising po ng maaga para mag-antabay at mag-abang ng weather update natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong Huwebes po, October 3, meron po tayong latest weather update. Pero bago ho yan, sa mga hindi pa po nakalike at nakasubscribe po sa ating YouTube channel, pa-like and subscribe na po kayo and pa-hit po ng notification bell para lagi ko po kayong ma-notify sa lagay po ng ating panahon. So mga kaibigan, ito pong si Bagyong Julian ngayon ay tinatahak po ang direksyon papunta po dito sa may southern Taiwan, and as of now ito ay may layo po ngayon na 275 kilometers west of northwest of Itbayat, Batanes. May lakas po ng hangin na 165 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugsong pumapalo sa 205 kilometers per hour. Pa northwestward po ang pagkilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. Isa na lamang po siyang typhoon category at mas humina siya ngayon mga kaibigan habang tinatahak niya po yung direksyon papunta po dito sa may South Taiwan. Within the next 24 hours po mga kaibigan ay magiging severe tropical storm na lamang po na category itong si Bagyong Julian na may lokasyon po na 280 kilometers northwest of Itbayat, Batanes, or malapit po ito sa vicinity po ng Taiwan, no? Ito ay tinatahak na mga kaibigan, yung pa-Taiwan, papalabas na po ito. Or sabihin natin na papasok ng konti dito sa ating par, pero lalabas din po within the next 48 hours, no? Kaya wag po kayong mag-alala. Wala na po tayong banta ng malakas po na bagyo, pero pinaghahanda pa rin po yung area ng Batanes. Within the next 48 hours naman po, etong si Bagyong Julian ay magiging tropical depression category na lamang siya or mahinang bagyo na meron pong lakasyon na 330 kilometers north of Itbayat, Batanes, or dito pa rin po siya malapit sa vicinity ng Taiwan. So kitang-kita nyo naman po sa ating live forecast, lalabas po talaga ito, or ito hindi na makikita sa far within the next 48 hours or pagdating po ng Friday ng madaling araw. So huwag kayong mag-alala mga kaibigan, no? Ito ay wala naman magiging direktang epekto na sa ilang bahagi ng ating bansa unless na lamang po or maliban na lamang po dito sa Batanes area dahil halos kadikit lang po or malapit lang yung Batanes dito po sa vicinity po ng Taiwan. So mag-ingat pa rin, no, yung mga lugar po dyan sa may bandang Batanes. Nakataas pa rin po, no, ang tropical cyclone wind signal number 1. Yung hangin po nito ay nasa 43 to 63 kilometers per hour. Mahina lang naman ito, pero syempre tinaas pa rin po yung storm signal number 1 dito sa may Batanes, sa Babuyan Island, sa northern at western portion po ng Ilocos Norte. Mag-ingat pa rin po at tayo dyan sa mga pabugso-bugso pong pag-ulan, lalo na po yan sa hapon at sa gabi po mga kaibigan. Kung makikita po ninyo, ay na rin po sa ating track or live forecast, meron din po tayong gale warning ngayon sa ilang bahagi po ng Batanes at Babuyan Island. So yung mga maliliit na bangka, no, pangkaragatang sasakyan, wag po tayong pumalaot pa hanggat meron tayong gale warning kasi yung hangin medyo delikado pa rin, medyo may banta pa rin tayo, no, nitong si Bagyong Julian. At meron din tayong forecast weather condition. Ito po yung mga lugar naman na posibleng maapektuhan ngayon ng trap nito nga pong si Bagyong Julian, no? Si area po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at the rest po ng Cagayan Valley, kasama na rin po ang Central Luzon. Makakaranas pa rin po yung mga lugar na yan ng cloudy sky at meron po mga scattered rains and thunderstorm pagdating naman po sa hapon at sa gabi dahil pa rin po sa trap nitong si typhoon o si Bagyong Julian, no? Hanggat hindi pa ito totally nawawala sa ating radar o nakakaalis po ng ating bansa. Sa area ng Davao Region, Sacsargen, maulap pa rin po na kalangitan ng mararanasan dyan. Merong mahina hanggang sa posibleng malakas na pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi dahil pa rin po yan sa easterlies. So dahil nga po pumasok na yung easterlies, mainit na hangin po ito na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ito yung nagbibigay ng sama ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantalang sa Metro Manila naman at ilang bahagi ng ating bansa, patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan. May mga pag-uulan po sa hapon at sa gabi
dahil naman po sa localized thunderstorm. Kaya yung mga nagtatanong sa atin mga kaibigan, wala po silang bagyo doon sa lugar nila, hindi sila apektado pero may pag-uulan, no? Yan po ay dahil sa localized thunderstorm mga kaibigan. So wag tayong magtaka dahil sa climate change pabago-bagong panahon ay nagkakaroon po tayo ng banta nito nga pong mga climate change mga kaibigan. At meron din tayong nakitang forecast mga kaibigan ko, ito po sa may bandang silangan, meron po tayong chinecheck dyan, no? Na namumuo po na cloud cluster or posibleng maging isang bagyo within the next 2 weeks. But as of now, wala pa naman itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas, so hindi pa naman natin ito dapat pangambahan. Pero ngayon, dahil nga alam naman natin pag bare months, no, ay sunod-sunod po yung mga bagyo na pumapasok po sa ating bansa. Mas maganda na nakahanda na lamang tayo mga kaibigan in case man po, no, itong cloud cluster na ating sinasabi ay mabuo bilang isang bagyo at tatahakin yung direksyon papasok sa ating bansa. So mas maganda nakaantabay at nakamonitor tayo sa pagkilos po at sa lagay na rin po ng panahon mga kaibigan. At dahil nga po, no, wala na rin tayong nararanasan ngayon na hanging habagat, itong week po na ito, inaasahan din po na papasok na po, mararamdaman na natin yung hanging amihan o yung northeast monsoon, no? Yung nanggagaling po yan, dito po yan nanggagaling sa may bandang silangan, sa may bandang Siberia, China, at umiihip po yung hangin, papasok po dito sa Southeast Asia at apektado po tayo dyan. Kapag meron po tayong northeast monsoon, hindi pa rin inaalis yung mga posibilidad na mabuo po or may mga mabuong cloud cluster sa palibot po nito sa loob at labas po ng Philippine Area of Responsibility natin. Mas malimit lamang yung mga bagyo na mabubuo kapag meron tayong amihan. Unlike po sa habagat, ito yung mainit na hangin po mga kaibigan, no? At alam naman natin pag habagat, sunod-sunod po yan. Ngayon din pong natitirang buwan po ng 2024 ayon din sa pagtatala ng weather forecast, no? Meteorological Agency at sa Pag-asa ay mas malaki po ang tsansa na may mga mabubuong bagyo. So ibig sabihin po nito hanggang sa matapos po ang 2024 ay posible po tayo makaranas, no, ng sunod-sunod po na bagyo. And hopefully nga po kung may mabuong mga bagyo after po nitong si Bagyong Julian ay hindi po malalakas, no, dahil siyempre ang ilang bahagi po ng ating bansa kinakailangan din po ng katubigan, especially po yung mga palay natin, hindi po sila pwedeng matuyo, hindi rin naman sapat, no, o yung mga cloud cluster lamang, no, o yung mga localized thunderstorm mga nagpapaulan, hindi rin naman nagpapaulan yun mga kaibigan. So idalangin natin mga kaibigan within the next 2 weeks yung monitor po natin na cloud cluster ay malusaw at hindi po maging isang ganap po na bagyo. Alam natin mga kaibigan, pag rainy season tulad po nitong bare months ay tumatagal po ito hanggang next year 2025 man po ng Marso. So mag-antabay tayo mga kaibigan, huwag kayong mag-alala dahil kahit nga po muling pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw man po o mamayang madaling araw sa gabi, etong si Bagyong Julian ay hindi po tayo magkakaroon ng direktang malakas na epekto. Pero take note, area ng Batanes, maging handa pa rin kayo dyan. Nakataas pa rin po ang storm signal number 1. So mag-antabay pa rin tayo, ano, at makipag-ugnayan sa ating LGU kung meron po kayong suspension of classes. Dahil po unti-unti nang humihina, eto nga pong si Bagyong Julian, ang ilang eskwelahan po, no, sa Pangasinan, sa area ng Batanes, no, Babuyan Island at ay meron na pong pasok mga kaibigan. So sa Metro Manila, wala tayong cancellation of classes. Maganda po ang magiging panahon diyan. So mas maganda, kahit maganda ang panahon, maghanda pa rin tayo. Paghahanda tulad ng maglinis, tanggalin yung mga basura, no, in case magkaroon ng biglang buhos ng pag-uulan dahil sa localized thunderstorm ay hindi po magkakaroon ng mga biglaang pagbabaha. So maging responsableng mamamayan tayo mga kaibigan at laging maghanda sa anumang banta ng bagyo o sakuna. So dito lamang po tayo, meron pa tayong kaganapan mamaya sa lagay ng ating panahon. So please huwag niyong kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po.